Nagsimula ang ating kwento sa buwan, noong 1969, kung saan iniwan ng mga unang astronaut na naglakad doon ang isang bagay. Kasama ng kanilang mga bakas ng paa sa alabok, nagtanim sila ng isang maliit na plaque, isang mensaheng nakaukit sa bato na nag-aalok ng kapayapaan sa sinumang baka sakaling makatagpo nito balang araw. Sa loob ng maraming taon, ang plaking iyon ay nanatiling hindi nagagalaw sa kabuoang katahimikan. Pagkatapos, nang walang babala, ang lupa sa mismong tabi nito ay nagsimulang gumalaw. Ang mga alabok ay lumipad mula sa ibabaw na parang may napakalaking bagay na dumadaan sa itaas, at ang isang anino ay dahan-daang gumapang sa ibabaw ng plaque. Ito ay gumagalaw at lumiliko at tuwirang nakaturo sa daigdig. Ang aninong iyon ay pagmamay-ari ng isang sasakyang panghimpapawid. Ang bagay na ito ay umaabot ng mahigit 500 kilometro ang haba mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo at tumitimbang ng mga 1/4 ng bigat ng buwan mismo. At ito ay papalapit sa atin. Baba sa daigdig, ang isang maliit na koponan ng pananaliksik na nag-aabang sa mga signal sa malalim na espasyo ay nakasagap ng isang kakaibang bagay. Isang signal na mas malakas kaysa sa anumang naitala nila noon. May nagbiro na baka damara ang bato lamang ito, ngunit nang masundan nila ang eksaktong posisyon nito, napagtanto nilang hindi ito lampas sa buwan. Praktikal na nakaupo ito sa mismong tabi nito, at papalapit ito sa daigdig oras-oras. Mabilis na kumalat ang balita, at hindi nagtagal bago nalaman ng militar at ng White House na may paparating. Ang Pangulo ay binigyan ng ulat, at maging siya ay mas pinili ang simpleng paliwanag sa simula, umaasa na ito ay isang asteroid lamang na dadaan. Walang sino man sa silid ang gustong isipin ang alternatibo. Pagkatapos, ang mga bagong larawan mula sa satellite ay dumating, at ang emosyon ay agad na nagbago. Ang bagay ay nahati sa 36 na magkahiwalay na piraso, bawat isa ay may sukat na mahigit 15 kilometro ang lapad, at bawat isa ay may kakayahang abutin ang atmosfera ng daigdig sa loob ng wala pang kalahating oras. Ang mga bato ay hindi bumabagal, humihinto, at muling naglalagay ng posisyon ng ganoon. May nagpapatakbo sa mga bagay na ito sa layunin. Ang Pangulo ay hindi naghihintay ng karagdagang patunay. Itinaas niya kaagad ang antas ng alerto sa depensa ng bansa at inilagay sa standby ang bawat sangay ng militar. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang isang ordinaryong lalaki na nagngangalang David ay mayroong mabigat na umaga sa trabaho. Siya ay isang satellite technician para sa isang kumpanya ng cable at ang bawat channel sa network ay nagkakaroon ng sabay-sabay na glitch. Sa halip na baliwalain ito bilang isang karaniwang problema, sinimulan ni David na kalkalin ang interference linyang-linya dahil ang pag-aayos ng eksaktong ganitong uri ng problema ang kanyang kagalingan. Nakabaon sa loob ng statek, nakatagpo siya ng isang bagay na nagpakaba sa kanya ng husto. Hindi ito random noise kundi isang countdown, na tahimik na nakatago sa loob ng isang signal na tumatalan sa pagitan ng mga satellite sa buong planeta at ito ay tumungo papatungo sa isang bagay. Mayroon lamang siyang kaunting oras para intindihin ang kanyang natuklasan bago sumagot ang kalangitan sa kanyang tanong. Ang makakapal at hindi natural na mga ulap ay nagsimulang mabuo sa ibabaw ng mga pangunahing lungsod sa buong mundo at mula sa mga ulap na iyon, ang mga napakalaking sasakyang panghimpapawid ay nagsimulang bumaba, isa para sa halos bawat kabisera at baybaying lungsod sa planeta. Sa mga lansangan, ang mga tao ay tumitigil sa anumang kanilang ginagawa at nakatitig lamang ng diretso sa itaas. Ang ilan ay natatakot, ang iba naman ay tila may pag-asa pa, iniisip na ito na ang unang totoong pakikipag-ugnayan ng sangkatauhan sa ibang mundo, isang bagay na makasaysayan at kamangha-mangha. Walang sino man sa pamahalaan ang nagbabahagi ng pag-asang iyon. Nagmamadali ang mga opisyal ng seguridad na ilipat ang Pangulo sa isang ligtas na lugar, tumanggi siyang magtago habang ang kanyang sariling mga tao ay nakatayo sa labas at pinapanood ang nangyayaring ito. Sa halip, lumabas siya sa live television at sinabihan ang lahat na manatiling kalmado. Umalis sa mga sentro ng lungsod at pumunta sa isang ligtas na lugar sa lalong madaling panahon. Hindi lahat ay nakarinig ng babalang iyon sa tamang oras. Ang isang fighter pilot na nagngangalang Steven ay off-duty ng umagang iyon, ginugugol ito kasama ang kanyang kasintahang si Jasmine at ang batang anak nito. Si Jasmine ay nagtatrabaho bilang isang mananayaw sa isang lokal na club, isang single mother na sumusubok lamang na itaguyod ang sarili, ngunit mahal na mahal siya ni Steven at plano na siyang pakasalan. Nang magsimulang yumugyog ang lupa ng umagang iyon at ang dalawa sa kanila ay lumabas upang tumingin, sila ay natigilan. Ang isa sa mga napakalaking sasakyang panghimpapawid ay nakaparada ng diretso sa itaas ng kanilang lungsod, na tuluyang humaharang sa kalangitan.
karapatan. Hindi sinayang ni Steven kahit ang isang segundo sa pagpapasya kung ano ang gagawin. Hinalikan niya si Jasmine bilang pamamaalam, ipinangakong babalikan niya ito at ang kanyang anak kapag humopa na ang mga bagay-bagay, at diretsyong tumulak patungo sa kanyang base dahil alam na niya kung ano ang paparating. Bumalik sa gusali ng network, tuluyang nabuo ni David ang buong pattern na nakatago sa loob ng signal. Ang mga sasakyang panghimpapawid ay nag-uusap sa isa't isa gamit ang sariling mga satellite ng daigdig, ipinapasa ang countdown na iyon sa pagitan ng kanilang sarili, at kapag ang bawat sasakyang panghimpapawid ay nakapwesto na sa eksaktong posisyon nito, susundan ito ng isang pag-atake, mga 6 na oras mula ngayon. Hindi siya nasasayangan ng oras sa takot. Sinabi niya sa kanyang mga katrabaho na umalis kaagad sa lungsod, kinuha ang kanyang amang si Julius, at nagmaneho diretso sa White House dahil ang kanyang dating asawa ay nagtatrabaho doon bilang direktor ng komunikasyon ng Pangulo. Sila ay hiwalay na, ngunit mahal pa rin ni David ang kanyang asawa, at higit sa lahat, siya ang pinakamabilis na paraan upang maiabot ang babala sa isang taong may kapangyarihang kumilos dito. Ang pagpasok sa loob ay hindi madali, at nangangailangan ito ng kaunting tulak, ngunit sa wakas ay nakakuha si David ng ilang minuto para makaharap ang Pangulo. Inilahad niya ng malinaw ang lahat, ang countdown, ang mga satellite, at ang 6 na oras na bintana ng oras na mabilis na sumasara. Sa pagkakataong ito, ang isang tao na may tunay na autoridad ay nakinig ng totoo. Agad na iniutos ng Pangulo ang isang buong paglikas sa kabisera. Bago iyon, mayroong isang huling pagtatangka sa mapayapang pakikipag-ugnayan. Isang pares ng mga helicopter ang lumipad patungo sa sasakyang panghimpapawid, lumulutang sa ibabaw ng lungsod, nagpapakita ng mga signal ng pagkakaibigan, umaasa ng ilang uri ng tugon. Hindi sila kailanman nakatanggap ng anuman. Ang katawan ng sasakyang panghimpapawid ay bumukas, at ang parehong mga helicopter ay sumabog ng sabay-sabay sa isang iglap. Anumang pag-asa na mayroon ang sinuman para sa isang mapayapang pag-uusap ay namatay kasama nila. Ang Pangulo at ang kanyang mga kasama ay nagmamadaling sumakay sa eroplano, isinama ang kanyang anak na babae at ang maliit na grupo ng mga tauhan, kasama si David at si Julius, at lumipad sa ere habang ang lupa ay nagsisimulang yumugyog ng totoo. Pagkatapos, nangyari na. Lahat ng mga sasakyang panghimpapawid ay sabay-sabay na nagbukas at nagpakawalan ng mga sinag ng mapanirang kapangyarihan diretso pababa sa mga lungsod na nakaupo sa ilalim nila. Ang mga gusaling tumagal ng isang siglo ay gumuho sa loob ng ilang segundo. Sa isang bubong, ang isang maliit na kerem ng mga tao na nagtipon upang ipagdiwang ang pagdating ng mga sasakyang panghimpapawid, na nag-iisip na sila ay nasasaksihan ang isang bagay na kahanga-hanga, ay nawala sa isang iglap habang ang sinag ay direktang tumusok. Ang apoy ay kumalat sa mga lansangan ng mas mabilis kaysa sa makakatakbo ng sinuman sa paglalakad. Sa ibaba, si Jasmine ay naipit sa siksik ang trapiko kasama ang kanyang anak at ang kanilang aso nang makita niya ang pader ng apoy na sumusugod patungo sa kanya, at halos na isalba niya silang lahat sa pamamagitan ng pagpapakalabit sa isang underground maintenance tunnel bago ito dumaan sa itaas. Sa sumunod na umaga, ang ilan sa pinakamalaking lungsod sa planeta ay hindi na umiiral. Ang Pangulo, na nagdadalamati na, ay nakatanggap ng mas mabigat na dagok nang malamang hindi nakalabas ng kabisera ang kanyang sariling asawa sa tamang oras. Ang pagdadalamati ay mabilis na naging galit, at ang militar ay hindi nagtagal upang gumanti. Pinangunahan ni Steven ang isang buong squadron ng mga fighter jet diretso sa sasakyang panghimpapawid na nakatayo pa rin sa ibabaw ng kanyang nawasak na lungsod. Binaril nila ang lahat ng kanilang mayroon, at ang bawat missile ay nagre-bounce lamang sa isang hindi nakikitang kalasag na walang ginagawa. Pagkatapos, ang tiyan ng sasakyang panghimpapawid ay bumukas, at ang isang kumpol ng mas maliliit na alien fighter ay lumabas, at halos walang hirap na pinunit ang mga jet ng tao. Alright, I think we're gonna have to make a run for this one here. Let's get low, let's get fast. Go! This isn't happening fast enough. Get him out of there! We got 2 on our 6, Jimmy. Shackle. Roger. I can't shake him. I can't shake him. Yes, you can. Just the way I showed you. Let's go. Put your mask back on. That's an order, Marine. I can't breathe. Lumaban si Steven gamit ang lahat ng kanyang mayroon, umiwas at nag-navigate sa gitna ng kabuluhan, at kahit na nasira ang kanyang sariling eroplano sa labanan, nagawa niyang ibagsak ang isa sa mga alien fighter bago siya lumundag para sa kaligtasan. Nagngingit-ngit sa galit dahil sa kaibigang nawala sa labanang iyon, kinaladkad niya ang walang malay na katawan ng alien pilot mula sa mga guho at hinila ito sa buong disyerto sa pamamagitan ng puwersa. Mayroong mananagot para sa kung ano ang nangyari sa kanyang lungsod. Kasama ang Pangulo, ang
kanyang mga tagapayo ay nagsimulang magtulak ng husto para sa isang nuclear strike. Agad na tumutol si David, nagbabala na ang paggawa sa sariling lupa ng daigdig na isang radioactive wasteland ay hindi naman kinakailangang pumatay sa mga sasakyang panghimpapawid na ito, at tiyak na wawasakin nito ang anumang natitira sa sangkatauhan sa proseso. Ang pagtatalo ay uminit ng mabilis, at doon ibinagsak ng ama ni David na si Julius ang isang malaking sikreto sa harap ng buong silid. Ipinahayag niya na ang gobyerno ay talagang alam ang tungkol sa mga alien sa loob ng mga dekada, mula noong ang isang sasakyang panghimpapawid ay bumagsak sa disyerto ng New Mexico noong 1947, at ang mga guho, kasama ang mga tripulante nito, ay nakalok simula noon sa isang lihim na pasilidad na tinatawag ng lahat na Area 51. Tinuwanan lamang ng Pangulo ang buong bagay bilang isang lumang teorya ng pagsasabwatan, hanggang sa tahimik na inamin ng kanyang sariling kalihim ng depensa sa harap ng lahat na ito ay ganap na totoo. Kahit ang Pangulo mismo ay hindi kailanman sinabihan tungkol sa anuman dito. Dumiretso sila doon, malalim sa ilalim ng lupa sa isang lab na nakabaon ng ilang palapag sa ibaba ng disyerto. Ipinakita sa kanila ng isang siyentipiko na nagngangalang Dr. Okan ang mismong sasakyang panghimpapawid na nakuha dekada na ang nakalipas, ang isa na biglang nagpapakita ng mga palatandaan ng kapangyarihan sa unang pagkakataon mula noong ito ay bumagsak, dahil ito ay tumatanggap na ngayon ng live signal mula sa mothership na nakaupo sa itaas. Ipinaliwanag ni Okan sa kanila ang lahat ng napag-aralan ng kanyang koponan tungkol sa mga katawan ng alien na nakatago doon. Ang mga ito ay mga marupok na nilalang, paliwanag niya, na napakarupok kaya nabubuhay sila sa lahat ng oras sa loob ng matitigas na armored suit na binuo tulad ng mga naglalakad na makina. Humihinga sila ng atmosfera na halos kapareho ng sa daigdig, kaya ang ating planeta ay praktikal na isang perpektong tahanan para sa kanila. At ang pinakakahanga-hanga sa lahat, hindi talaga sila nagsasalita sa isa't isa. Nakikipag-ugnayan sila sa pamamagitan lamang ng pag-iisip, telepathically, na nagpapaliwanag ng marami tungkol sa kung gaano kakoordinado ang kanilang buong pag-atake. Humigit kumulang sa panahong ito, dumating si Steven sa parehong base, kaladkad ang alien na nahuli niya kanina ng araw na iyon. Sa sandaling simulan ng mga doktor na operahan ito, hiniwa ang armored suit nito, ang nilalang ay biglang nabuhay muli, ng marahas, at sinimulang patayin ang bawat tao sa silid gamit ang parehong telepathic power na dumidiretso sa kanilang mga isip. Sa oras na sa wakas ay nabasag ng seguridad ang pinto, nakuha na nito ang kontrol sa isip ni Okan at nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang bibig na humihiling na palayain ito. Sinubukan pa ring makipagtalo ng Pangulo dito sa pamamagitan ng pag-aalok ng ideya ng mapayapang pamumuhay ng magkasama sa pagitan ng kanilang dalawang species. Ang sagot ng alien ay tuwiran at huling desisyon. Nilalayo nilang paksay ng tuluyan ang sangkatauhan. Walang negosasyon, walang mga exception. Nang subukan nitong abutin ng direkta ang sariling isip ng Pangulo pagkatapos, binaril ito ng mga bodyguard hanggang sa mamatay sa mismong lugar. Ngunit hindi bago nasaksihan ng Pangulo ang isang iglap ng eksaktong nasa isip nito. Mga larawan ng isang species na lumilipat mula sa isang mundo patungo sa isa pa habang kinukuha ang lahat ng yaman ng bawat planeta bago lumipat sa susunod. Ang daigdig, lumalabas, ay ang susunod na hinto lamang sa napakahabang listahan. Galit na ngayon at wala na sa tiyaga, pinahintulutan ng Pangulo ang nuclear strike. Matapos ang lahat, tinamaan ng missile ang sasakyang panghimpapawid na nakaupo sa ibabaw ng nawasak na kabisera ng direkta, at para sa isang maikling sandali, ito ay tila tunay na gumana. Pagkatapos ay lumitaw ang usok at ang sasakyang panghimpapawid ay nakaupo lamang doon nang walang anumang galaw. Ang kalasag ay nanatili sa kabila ng lahat. Hindi nagtagal pagkatapos ng malalang dagok na iyon, dumating ang balita na ang asawa ng Pangulo, na nailigtas mas maaga at dinala pabalik sa base, ay namatay din sa wakas dahil sa kanyang mga sugat. Sa isang sandali, tila tunay na natalo na ang laban. Si David ay labis na nalulong sa pag-inom hanggang sa manhid, isinisisi sa sarili ang hindi pagkakaroon ng mas magandang sagot sa lahat ng ito. Ang kanyang amang si Julius ay pumunta upang tingnan siya at halos bilang biro ay sinabihan siyang kumuha ng jacket bago siya sipunin doon sa labas. Ang salitang iyon na sipon, ay nagudyok ng isang ideya sa ulo ni David. Bigla niyang naalala na ang isang computer virus ay kumakalat sa isang network sa eksaktong paraan ng pagkalat ng sakit sa isang katawan, at napagtanto niya na maaaring may paraan upang makapasok ang isa sa mga sistema ng mothership gamit ang mismong koneksyon na itinayo ng mga alien sa pagitan ng kanilang sarili. Nagmamadali siyang i-pitch ang ideya sa Pangulo. Ilipad ang lumang nakuhang alien ship diretso sa mothership mismo, dahil dapat itong kilalanin bilang isa sa mga sariling sasakyang panghimpapawid ng fleet. Sa sandaling nasa loob, itanim ang virus ng direkta sa kanilang network at i-disable ang kanilang mga kalasag sa eksaktong 1 minuto. Sa makitid na bintanang iyon, ang mga pag-atake ng missile mula sa bawat bansa sa daigdig na pinaputok sa
eksaktong parehong sandali ay sa wakas ay maaaring tumama. Si Steven, na nag-aral ng mabuti sa mga kontrol ng alien ship sa kanyang sariling laban kanina, ay voluntaryong nag-alok na lumipad dito. Ang mga mensahe ay lumabas sa buong mundo upang i-coordinate ang bawat bansa na umatake sa parehong sandali. Dahil sa kakulangan ng mga sinanay na piloto matapos ang unang pag-atake, sinimulan ng Air Force na tawagan ang anumang sibilyan na marunong magpalipad ng eroplano. At kabilang sa kanila ay isang nanginginig at lasenggerong dating piloto ng Vietnam na nagngangalang Russell, na gumugol ng mga taon sa pagpilit na siya ay kinuha ng mga alien na ito minsan, at walang kailanman naniwala sa isang salita nito hanggang ngayon. Kahit ang Pangulo mismo, isang dating piloto bago pa man siya nahalal sa posisyon, ay sumakay sa isang jet upang sumali ng personal sa labanan. Bago ang misyon, sina Steven at Jasmine ay sa wakas ay ikinasal. Isang tahimik na sandali ng pag-asa na isiningit bago ang lahat ay isugal. Sina Steven at David ay pinalipad ang alien ship papunta sa mothership, at ito ay hinila sa loob ng automatiko, tinanggap bilang isa sa sarili ng fleet nang walang isang tanong na itinanong. Sa sandaling nasa loob, in-upload ni David ang virus at ibinalita sa radyo sa daigdig na ang bintana ay sa wakas ay bukas na. Ang unang alon ng mga missile ay agad na pinaputok at ganap na walang nagawa. Ang mga kalasag ay hawak pa rin sa paan ng paraan, at ang bawat nanonood ay nakaramdam ng pagbagsak ng kanilang sikmura. Mabilis na nauubos ang oras. Ayaw hayaan ng Pangulo na magtapos ito doon at nagutos ng pangalawang pagdaan. At sa pagkakataong ito, habang sila ay namamaril, ang virus ay sa wakas ay natapos na ang pagkuha. Ang mga missile ay tumama at ang mga bahagi ng barko ay nagsimulang mapunat sa totoong oras. Ang mga alien ay lumaban ng husto, kahit na ang kanilang barko ay nagsimulang masira, at ang mga jet ng daigdig ay nauubusan na ng bala sa mapanganib na antas. Eagle 7, Fox 2. They're preparing to fire their primary weapon. Target at 12 o'clock. Gotta disable it now. Eagle 1, Fox 2. That is a negative impact. We're not done yet! Get as far away as you can. Sorry I'm late, Mr. President! Pilot, you armed? Armed and ready, sir. I'm packing. Eagle 20. Box 2. It's jammed. It won't fire. Do me a favor. Tell my children I love them very much. Habang ang napakalaking pangunahing sandata ng barko ay nagsimulang umikot patungo sa base mismo, handang magpaputok ng huling mapanirang putok, napag-alaman ni Russell na ang kanyang sariling missile ay nakajam at walang silbi sa launcher. Sa halip na lumingon at panoorin ang lahat sa ibaba na mamatay, pinalipad niya ang kanyang sariling eroplano diretso sa sandata mismo, isinakripisyo ang kanyang sarili sa isang iglap upang iligtas ang base at ang lahat ng naruroon. Nakatrap sa loob ng bumababagsak na mothership, habang ang mga pinto ay nagsisimulang magsara sa paligid nila, sina Steven at David ay may natitirang isang baraha na lalaruin, isang nuclear missile na may maikling fuse. Pinaputok nila ito ng malapitan, pinasabog ang kanilang sariling mas maliit na barko para makalaya mula sa pagkakalagay sa loob, at nagmadali para sa exit habang ang mga pinto ay nagsisimulang mag-seal sa paligid nila, lumabas na mayroon lamang isang segundo bago sumabog ang buong mothership sa likod nila sa isang nakakasilaw na pagsabog. Sa paligid ng iba pang bahagi ng mundo, ang mga piloto ng ibang bansa ay nagpabagsak ng kanilang sariling mga lokal na barko gamit ang eksaktong parehong maikling bintana ng kainaan. Dumiretso si Steven sa ibaba upang makapiling muli si Jasmine at ang kanyang anak sa sandaling matapos ito, at si David ay bumalik sa kanyang ama at kay Constance, mas malapit sa kanya ngayon kaysa sa mga nakaraang taon. Ang nagsimula bilang isang tahimik na ika-4 ng Hulyo na katapusan ng linggo para sa lahat ng sangkot ay nagtatapos sa buong planeta na nagdiriwang ng magkasama sa bukas na hangwirang, napuruhan, pagod, ngunit buhay at sa wakas ay malaya. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, Shanae, King Vincent Tangon, Franklin Gonzaga, Natrel Arellano, Angelito Quid, Julian, Chapaeng from Palawan, Elda from Milan, Italy, J.N. Garcia from Bocaue, Bulacan, J.R. Bautista from Caloocan North, Queen VL from Japan, at Reynanti Adzi from Riyadh, Saudi Arabia. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.